Nagpasya ang iba na magpahinga habang ipinapatuloy ni Enshred ang pagsasanay, at nakita ni Esther na mas mabilis siyang nakakaipon ng mana kaysa sa inaasahan. Dapat ay kayanan niyang i-disable ang trap gamit ito. Maaari niya itong gawin, gayunpaman, tila masaya si Enshred sa lugar na ito. Makakaabala ba siya kung sisirain niya ang trap ngayon, o hindi? Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, kaya naupo na lamang siya at nagpas siyang manood muna. Napansin ni Luigar na madalas niyang ginagamit ang heavy sword na itinuro ng blonde na lalaking iyon, ngunit ang 5 sword styles, na lahat ay alam ni Enshred, ay nagmula sa iisang estilo lamang, kaya mas mabuting matutunan ang lahat ng ito. Kinumpirma ito ni Luigar. Mahalagang ibuhos ang kanyang bigat sa kanyang bawat kilos gamit ang heavy sword, ngunit sa righteous sword, kailangan niyang maging mahusay sa pagbabasa ng kalaban, pag-alam kung ano ang balak nito, at pagbitag sa kanila sa sarili nilang mga galaw. Ang susi sa righteous sword prediction ay ang paghula at pagtugon. Kailangan niyang maging sapat na bihasa upang mabasa ang kanyang kalaban. Kung magagawa niyang gayahin ng perpekto ang mga galaw ng tutor, malalampasan niya ito. Muling hinawakan ni Enshred ang talam, at agad na sumugod ang tutor, ngunit sinalag niya ang atakeng ito para lamang ihanda ng tutor ang isang upward diagonal slash. Kung lilikha siya ng distansya rito, mabibitag niya ito. Sa halip, idiniin niya ang kanyang balikat at hamarang. Gayunpaman, ito ang hinihintay ng tutor, habang muli nitong idinirekta ang naunang slash paitaas, at pagkatapos ay ibinagsak ito kay Enshred, dahilan ng kanyang kamatayan. Sa tingin ni Luigar, maganda ang pagtatangkang iyon, ngunit naging masyado siyang defensive sa pagharang na iyon. Sinubukan muli ni Enshred, sa pagkakataong ito ay sumugod siya at lumapit ng husto, na naging maganda naman, ngunit sa halip na harangan ang espada nito, asinta niya ang mga bukong-bukong nito. Nang makita ito, tumalon ang tutor, at naisip ni Enshred na nawala na ito sa balanse. Dapat ay nasa kanya na ang bentahe. Gayunpaman, ginamit ng tutor ang lahat ng bigat ng kanyang katawan upang bumulusok pabalik sa lupa at tamaan siya sa ulo. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Luigar at muling hinawakan ang espada. Mabilis mag-adjust ang tutor sa mga pagbabago. Ito ay isang perpektong righteous sword. Sa pagkakataong ito, nanggaling siya sa likuran, at umiwas si Enshred habang nakasandal sa pader. Ito ay isang mahusay na halimbawa na nagpapakita ng lahat ng bagay sa harap niya, at mayroon din siyang mahusay na guro na nagpapaliwanag ng lahat ng nangyari. Napakasaya nito. Paanong magiging ganito kadali muli ang pagkatuto? Magandang ideya na makinig kay Christ at pumarito para sa kayamanan. Lumubog ang araw sa mga ginintoang puno sa itaas, at ang iba ay nanunood na lamang ng may bakas ng pagkabagot habang ipinapatuloy ni Enshred ang parehong siklo, pupunta sa tutor, at pagkatapos ay babalik kay Luigar. Isang buong araw na niya itong ginagawa. Hindi ba siya natutulog? Sa tingin ni Christ, talagang sobra na siyang baliw, at hula ni Pin na nawawalan ito ng interes kapag walang kayamanang kasama. Napaisip si Christ kung ano ang gagawin niya sa isang bagay na hindi naman niya maibebenta. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nahuhumaling sa pagiging mas malakas. Si Pin, sa katunayan, ay nakakaunawa. Ang mga kayang sumulong ay hindi magagapos ng mga limitasyong itinakda ng iba. Napagtanto niya ngayon, habang nanunood sa kanya, na ganoon din ang iniisip ni Luigar. Mayroon siyang matatag na kalooban na hindi natitinag, gaano man ito kasakit. Namatay na siya ng hindi bababa sa 100 beses habang nilalabanan ng tutor. Ngunit iyon ba ang dahilan kung bakit siya nag-improve? Nang husto, lahat ng galaw na nakita niya habang nilalabanan ang tutor ay napabuti na ng husto. Nagawa niyang gayahin ang mga ito ng perpekto sa tamang oras. Tinukoy ni Luigar ang mga limitasyon ni Enshred sa sarili niyang mga mata. Ang bilis ng kanyang pagkatuto ay tila hindi posible para sa kanya. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit siya nag-i-evolve ng ganito? Naisip ni Enshred na noong ginamit niya ang dodging sense laban sa mga Gnoll, kailangan niyang alamin ang mga bagay na hindi niya maunawaan sa pamamagitan ng pagkatuto mula sa kamatayan. Nang masanay na ang kanyang katawan sa skill, nagsimula na siyang makaunawa, at naging dahilan iyon upang magamit niya ang skill ng mas mahusay. Ang mga taong may talento na mabilis at madaling matuto ng mga skills, nagsisimula na siyang magpakita ng ganitong uri ng talento. Tapat si Luigar. Ang kanyang katatagan ay higit pa sa tao.
Sa totoo lang, nakakatakot ito. Inisip ni Christ na sinapian siya ng masamang espiritu, at iminungkahi ni Pin na bibisita sila sa isang templo pagbalik nila. Gayunpaman, sinabi ni Luigar na sapat na ang pagsasanay na ito. Ngayon, pupunta na siya at tatalunan ng tutor na iyon. Hinawakan niya muli ang espada, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi gumalaw ang tutor. Nagtaka siya kung bakit nakatayo lang ito doon. Dapat ay aatake ito tulad ng dati, hindi ba? Ngunit biglang nagsalita ang tutor, na nagsasabing wala pa siyang nakikitang katulad niya. Nagulat si Enshred na nakakapagsalita ito, at kinumpirma ito ng tutor. Siyempre, siya ay isang tao bago siya naging tutor. Kinikilala niya ang kanyang pagnanasa na maging mas malakas, at ang pagnanasang iyon ang muling gumising sa kanyang kamalayan. Bigla naman ang pagsugod ni Enshred, dahilan upang mapilitan ng tutor na harangan ang kanyang atake. Sapat na ang pakikipag-usap, gusto na lang niyang lumaban pa. Naisip ni Enshred na nalaman na niya ang mga galaw ng tutor matapos itong makalaban ng daan-daang beses. Nakita niyang susubukan itong magsaksak sa dibdib, ngunit sa anggulong iyon, asinta nito ang kanyang ulo, tama. At totoo nga, agad na sinalag ito ni Enshred at sinabing alam na niya ang lahat ng kanyang mga taktika. Ngayon, ayon na sa kanyang mga patakaran ng laban. Habang sumusugod siya, sinabi ng tutor na kahanga-hanga siya, at ibinalibag ang hilt ng espada nito sa talim ni Enshred, na nagpilit kay Enshred na iwasan ang was-iwas nito. Ang kanyang paraan ng paggamit ng espada ay naging mas detalyado at polido simula nang mag-umpisa sila. Ang paraan ng kanyang pagbabasa sa laban, at ang paghawak sa espada ng ganito, hindi na ito maaari pang humusay. Nagpakawala si Enshred ng isang malawak na slash, na nagpilit sa tutor na yumukod at punahin na marami pa siyang butas sa depensa. Inaasahan na ni Enshred na gagawin niya ito. Ang mga butas na iyon, ang mga bagay na itinuturing niyang pinakamahalaga, ay ang mga kahinaan ni Enshred ay ang kanyang bitag. Umiwas siya sa atake ng tutor, at nagpakawala ng sarili niyang tira, na sa wakas ay nagawang pinsalain ang tutor. Naging sanhi ito upang umatras ang tutor, at bago pa ito makatayo, inapakan ni Enshred ang talam nito sa lupa, at itinutok ang kanyang espada sa ulo nito. Nagsilbi siya ng mahusay sa kanya. Sa huling sandali, ibinaon niya ang kanyang talam sa butas ng depensa ng tutor, tinapos ang laban, at tuluyan na itong nalampasan. Nag-iisip si Enshred kung gaano na siya kalakas ngayon. Upang makatiyak, kailangan niyang bumalik agad at labanan silang lahat tulad ng ginagawa nila dati. Ngunit bago siya makaalis, lumabas ang tutor mula sa baluti at nagpasalamat sa kanya. Bago ito nawala sa sariling katinuan matapos maging tutor, pangarap na nito na mabuo ang nawawalang teknik sa espada ng kanyang pamilya. Nag-aral siya hanggang sa kanyang kamatayan. Nagtanong si Enshred kung gaano pa ito katagal dahil masyado na itong nagtatagal, at tumalikod siya, kaya nabanggit ng tutor na aabutin pa ito ng mga 1 minuto. Ngunit sinabihan siya ni Enshred na paikliin na lamang ito, kaya nagbuntong hininga ang tutor at naupo. Nabawi niya ang kanyang katinuan habang nakikipaglaban kay Enshred, at nabuo na niya ang teknik sa espada. Natupad na ang kanyang matagal ng pangarap, at ang teknik na iyon ay ganap nang naisalin kay Enshred. Ito na ang dulo. Nakakatakot daw makita si Enshred na pabalik-balik at nakangiti ng ganoon, kaya umaasa ang tutor na hindi na sila muling magkikita, kahit man lang sa susunod na 2 buhay. Medyo na si Enshred dahil siya naman ang pinapatay nito sa buong panahong iyon. Kasabay nito, nagsimula ng maglaho ang barrier. Nagtanong si Luwag-Arn, at kinumpirma ito ni Enshred, wala na ang pagkatao sa loob ng tutor na ito. Isa na lamang itong ordinaryong espada ngayon. Natutuwa si Christ na nakaligtas sila, at napansin ni Pin na hating gabi na, kaya iminungkahi niyang magkampo na muna sila rito. Habang nag-uusap sila, tumingin si Esther kay Enshred. Paano niya iyon nagawa? Habang natutulog ang lahat, nilapitan ni Esther si Enshred at dinilaan ito sa mukha, na nagpadala sa kanya sa sariling mundo ni Esther. Nakilala ni Enshred ang hardin ng mga bulaklak na ito, pamilyar ito sa kanya. Nilapitan siya ni Esther at sinabing nalinis niya ang tutor sa pamamagitan ng purong lakas, nang walang anumang mahika na tumulong sa kanya. Walang magician ang makakagawa ng ganoon. Tiningnan siya ni Enshred at nagtanong kung talaga bang ganoon iyon kahalaga. Medyo nainis si Esther, hindi man lang nito naiintindihan ang kanyang nagawa.
Napanatili ni Esther ang kanyang lakas dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising si Enchred na si Esther ang nasa tapat niya, at isang tahimik na pagkakaintindihan ang namagitan sa kanila. Sa pagdating ng bukang liwayway, bumangon si Enchred at nagsimulang maglakad palayo. Nagtanong si Christ kung saan siya pupunta. Siyempre, pupunta siya sa kanyang pagsasanay tuwing umaga, kaya napatingin na lamang ang iba sa kanya dahil wala pa rin siyang pagbabago. Matapos ang sandali, umalis na sila, at sinabihan ni Enchred si Christ na itigil na ang pagmukmak at kumilos na rin. Ngunit tinawag siya ni Christ na walang puso. Nakuha na ni Enchred ang teknik sa espada, pero ang pangarap ni Christ na yumaman ay biglang gumuho. Nagtaka si Enchred kung kailan pa nadurog ang kahon na iyon. Sabi ni Christ, dahil iyon sa gulat ng masira ang magic trap. Gayunpaman, sa masusing pagtingin, may nakita siyang kumikinang. Dinurog niya ng tuluyan ang ball, at sa ilalim nito ay nakakita siya ng tumpok ng mga sinaunang gintong barya. Kinuha niya ang karamihan sa mga ito, at naisip na hindi naman pala masamang tao si Dolph sa huli. Ibinahagi niya rin ito sa iba. Inisip ni Luwag-ar na hindi niya kailangan ng pera, pero bago pa man sabihin ni Christ na ibigay na lamang ito sa kanya, sinabihan siya ni Enchred na kunin ito dahil tama lamang na hatiin ang nakuha ng patas. Pinuna ni Christ na sinasabi niya iyon, pero kumuha rin siya ng dagdag na gamit, ang espada ng tutor. Malaking halaga ang makukuha kung ibebenta ito, pero hindi naman niya ito ibebenta, di ba? Kinumpirma ito ni Enchred, pero nagtaka si Christ kung bakit ayaw niyang ibenta ito. Dahil siya ay isang baliw na nahuhumaling sa espada, at si Christ naman ay baliw na nahuhumaling sa pera. Nasira ang espadang ginagamit ni Enchred habang nakikipaglaban sa tutor at sa hukbo ng mga Nole, kaya mukhang magagamit pa ito kung pakikinangin niya. Pagdating sa sangandaan, sinabi ni Luwag-ar na magpapalim na siya, at lahat sila ay naghiwalay. Ngunit bago siya tuluyang umalis, itinapak niya ang kanyang paa sa lupa para makuha ang atensyon ni Enchred. Nagtanong siya kung pangarap ba talaga nito ang maging isang knight. Kailangan ba talagang para sa bansang ito? Sa mga salitang iyon, umalis na siya, at bumalik si Enchred sa kanyang grupo, ngunit naging palaisipan ito sa kanya. Noong bata pa siya at nangarap, hindi niya pa naiintindihan ang konsepto ng isang bansa. Sa kanyang paglaki, napagtanto niya na ang isang knight na nakatali sa isang bansa sa pamamagitan ng sumpa ng katapatan ay malayo sa kanyang pangarap. Mayroon pa kayang ibang landas. Pagbalik sa kampo, syempre, nag-aaway na naman sina Ragna at Rem. Ngunit hindi lang doon nagtatapos, dahil nagsasanay din si Ragna kasama si Odin, at si Jackson naman kasama si Rem. Naglalaban sila mula madaling araw hanggang dapit hapon. Inisip ng iba na sila ay mga tunay na halimaw. Masyado na silang natatakot na pumunta sa lugar ng pagsasanay sa puntong ito. Dahil dito, nawawalan sila ng sigla. Ano pa ang saysay ng pagsubok? Wala silang laban sa mga taong ganoon. Gayunpaman, iniisip ni Paul na wala lang silang determinasyon. Napakaganda ng labanang iyon, marami pa siyang matututunan mula roon. Nagsisimula pa lang si Paul na masiyahan sa pagsasanay at muling nabuhay bilang isang sundalong may mataas na motibasyon. Ngunit biglang hinawakan ni Odin si Rem sa paa at ibinato ito sa puno sa tabi ng pinagtatagwan ni Paul, kaya mabilis na nawala ang kanyang motibasyon. Kasabay nito, pumunta ang company commander kay Marcus na may mungkahi na magtayo ng lugar ng pagsasanay para lamang sa mga baliw. Narinig niya ang mga balibalita sa unit. Sinasabi na nawawala ng motibasyon ang mga sundalo matapos mapanood ang mga ito na nag-eensayo. Ang paghiwalay sa kanila ay isang magandang opsyon, kaya itutuloy nila ito. Siya nga pala, narinig din ang balita na sumasali rin daw siya sa mga laban. Totoo ba ito? At totoo nga, nakikipaglaban din ang company commander sa kanila, na nagpapalito kay Rem. Hindi ba dapat ay masipag ang mga company commander? Ayos lang ba na nandito siya at nakikipaglaro sa kanila? Ipinaliwanag ng company commander na base sa kanyang nakikita, kung tahimik ang kanyang fiancé ng matagal, palaging may nakakagulat na ipapakita ito pagkatapos. At ang pagtanggap lamang ng mga sorpresa ay hindi naman tungkulin ng isang kasintahan. Oras na para bumalik ito, at hindi na makapaghintay si Rem. Kung babalik ito nang walang maipapakita, bubugbugin niya ito ng kalahating patay. Nang gabing yun, bumalik si Enchred at agad na nagulat kay Marcus.
Ipinaliwanag niya na nakabalik na silang lahat at nakabalik na rin si Luwag Arn sa kanyang pwesto. Kinumpirma ito ni Marcus, nakatanggap na siya ng paunang abiso na natapos ng ligtas ang hiling. Gayunpaman, nakatanggap siya ng magkasalungat na ulat. Sinasabi ng mga taga-Pioneer Village na sila ay mga bayani na tumalo sa isang cultist at pumatay ng 1,000 gnoll. At ang isa naman ay mula sa commander ng puwersa ni Viscount Vantra. Pinagsabihan siya nito na babalaan si Enshred na huwag gumawa ng mga eksaheradong kwento tungkol sa karangalan sa harap ng 50 gnoll lamang. Kaya alin sa dalawa ang totoo? Gusto niyang marinig ito mula sa sariling bibig ni Enshred. Nanahimik sandali si Enshred, at sinabi sa kanya na maniwala sa kung ano ang gusto niyang paniwalaan. Ano nga ba ang halaga ng mga salita ng isang hamak na platoon commander? Kung ang isang tao ay nasa antas ng isang battalion commander, malamang ay alam na niya ang sagot, hindi ba? Ngumiti si Marcus at ipinaliwanag na simula sa sandaling ito, ang independent platoon ay itinaas na ang antas bilang isang company, kaya ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang company commander. Gayunpaman, medyo nalito si Enshred dahil ang kanyang company ay wala pang 10 miyembro. Tila wala itong loika. Ipinaliwanag ni Marcus na siya ang may hawak sa lungsod na ito, kaya mayroon itong loika. Gusto niya na mahalin ni Enshred ang lungsod na ito tulad ng pagmamahal niya rito. Kalaunan, bumalik siya sa iba, at nagtanong si Chris kung narinig ba nila na may itinayong lugar ng pagsasanay na exclusive para sa kanilang platoon. Binanggit ni Enshred na sila ay isang company na ngayon, at nagtanong si Rem kung kumusta ang misyon. Narinig daw niyang lumilipad si Enshred doon sa labas. Habang nagtataka si Chris kung ano ang ibig sabihin ng company, pinalibutan siya ng iba ng napakaraming tanong na nagpangiti kay Enshred. Nagtanong si Rem kung ano ang nakakatawa, pero wala siyang sinabi. Naisip niya na kahit bumalik pa siya sa kanyang kinalakihang bayan, hindi niya mararamdaman ang ganitong pakiramdam. Tiningnan niya silang lahat at nagtanong kung gusto ba nilang mag-sparring. Binanggit ni Chris na hindi pa nga sila nakakapag-ayos ng gamit, pero sumang-ayon si Ragna, at sinabi ni Odin na mukhang mas may tiwala si Enshred sa sarili. Gayunpaman, sinabi ni Rem na ito mismo ang gusto niyang marinig. Gusto niyang makita kung gaano na, kasaya, ang naging pagbabago ni Enshred. Natural na sina Enshred at Rem ang unang naglaban dahil sa ilang pagkakataon, si Rem ang naging pamantayan ng kanyang lakas. Mas mahina ba siya kay Rem? Pantay lang ba sila? O mas malakas na siya? Saan na siya nakatayo ngayon? Pinanood ng iba ang pagsisimula ng laban. Nagsimula si Enshred sa isang malawak na slash, na sinalag lamang ni Rem. Gayunpaman, tila malakas ang pagtulak nito. Mukhang seryoso siya sa simula pa lang, ha? Alam ni Enshred na kung hindi niya seseryosohin si Rem, maitataboy siya nito. Natuwa si Rem sa tiwalang ito, kaya gusto niyang makita ang kakayahan nito. Iwinaksi niya ang talam ni Enshred at umatake ng isang overhead strike, na sinalag naman ni Enshred. Nagsimula silang magpakawala ng sunod-sunod na atake sa isa't isa, ang pagtatama ng bakal ay lumilikha ng mga kislap. Bago itaas ni Enshred ang kanyang espada, naghagis siya ng isa pang espada paitaas at ibinagsak ito kay Rem, na sinalo naman ito gamit ang kanyang mga palakol at hinayaang mahulog sa kanyang tabi. Nakita ni Odin na ito ay isang napakahusay na lakas ng katawan, kahit pa ito ay dahil sa paggamit ng teknik ng mga barbarian. Ang kanyang stamina upang suportahan ito ay lubhang nag-improve. Nakita rin ni Jackson ang koordinasyon. Siguradong hindi pa niya master ang kanyang dodging sense noon, kaya kailan pa siya naging ganito kahusay dito. Nakita rin ni Ragnar na ginagamit niya ang righteous sword technique, at hindi lang niya ito natutunan ng mabilis. Pinagsasama niya ito sa heavy sword technique, ginagamit ang espada sa isang natural na pagkakasunod-sunod. Tinaas ni Enshred ang kanyang talam at malakas na ibinagsak ito kay Rem, na naging sanhi upang gumarege ito pabalik. Hindi nasesire ang kanyang ritmo. Noon, binibigyan lang siya ni Enshred ng sapat na aliw para paglaruan lang siya, pero ngayon, umaapaw na siya sa pananabik at pagnanasang. Pumatay. Umabot na ito sa puntong kailangan na niyang isakripisyo ang kalahati ng kanyang buhay. Nagpatuloy sila sa pagbabanggaan, pero medyo natatakot na si Rem ngayon. Kung hindi niya mapipigilan ang sarili, hindi lang ito matatapos sa isang sparring, pero gusto niya pa, at gusto rin ni Enshred.
Nagsimula silang sugatan ang isa't isa ng paulit-ulit hanggang sa pareho na nilang itaya ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, tila uminit ng husto ang laban, at hindi na siya makaasang maiiwasan o masasalag ang paparating na atake. Nalito si Rem. Akala niya ay kaya pa itong higaitan. Hindi na niya mahayla pabalik ang kanyang palakol bago pa man may magawa ang atake. Pinaghiwa-hiwalay ni Ragna ang palakol, dahilan upang magkapira-piraso ito sa paligid, at hinayla siya pabalik ng iba, at nailigtas si Enshred. Nagtanong si Jackson kung sinusubukan ba niyang patayin si Enshred sa oras na makita niya ito, at nainis si Rem. Bakit ba sila nakikialam? Siguradong hihinto naman siya ng maayos ngayon. Medyo naintindihan din ni Oden kung bakit hindi napigilan ni Rem ang kanyang sarili, at nagulat si Ragna na nagsimula na silang lumago ng tuloy-tuloy, pero bago pa nila namalayan, nahabol na sila ni Enshred. Masyadong mabilis. Bakit hindi na lang siya magpahinga? Inisip ni Enshred na masyado pang maaga para bumagsak siya ng ganito, kaya sino ang susunod? Sabay-sabay na sinabi ng tatlo na sila ang susunod, at sinabihan lang sila ni Enshred na magdesisyon na sila dahil wala silang buong gabi para rito. Gayunpaman, nalilito si Rem. Kailan pa ito nakarating sa ganitong antas? Noong araw na una niyang nakilala si Enshred, hindi man lang niya naisip ang ganitong bagay. Noong araw na iyon, nakikipag-away siya sa mga tao. Sikat na miyembro na noon si Rem ng Reject Squad, at ginagawa niya ito dahil siya ay boring. Gayunpaman, dumating si Enshred para pigilan siya, kaya nagtanong si Rem kung sino siya. Ang bawat bastardo na dumarating bilang kanilang squad leader hanggang noon ay mga kumpletong tanga. Ang isa sa kanila ay isang matandang lalaki na humihingi ng respeto, pero pinalo lang siya ni Ragna gamit ang hilt ng kanyang espada, at agad itong sumuko. Ang isa naman na tila pursigidong sumugod ay agad na napatay sa kanyang unang laban. Ang huli bago si Enshred ay talagang kampante sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban hanggang sa tuluyan siyang dinurog ni Oden, na naging dahilan upang silang lahat ay mabagot ng husto. Nagtaka si Rem, lahat ba ng mga tanggang iyon ay naluto ang utak o ano? Sino ba sa tingin nila ang kanilang inuutusan? Sinabi ni Christ sa kanya na gusto lang ng mga iyon na magkaroon ng pangalan. Maaaring mga reject sila, pero dahil may kakayahan sila, hindi ba isang malaking tagumpay kung may makakapamahalas sa kanila? Iniisip ni Rem na sila ay mga bastardo lamang na may malilikot na pangarap. Inakala niya na ang bagong dating na si Enshred ay hindi magiging kaiba. Magiging isa na naman itong tanga na nag-uutos ng hindi alam ang kanyang lugar. Ngunit sa isang pagkakataon, habang nakikipaglaban si Rem sa isang kalaban, dumating ang isa pang squad leader at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Nakikita ba niya na ang miyembro ng kanyang squad ay gumagawa ng gulo? Kung siya ang pinuno, dapat ay kontrolado niya ang kanyang mga nasasakupan. Bahagyang itinigil ni Enshred ang pagwasiwas ng kanyang espada at sinabihan si Rem na gawin ang sinabi niya bago muling nagsimulang mag-ensayo. Siyempre, doon nagsimulang maaliw si Rem sa kanya. Nahirapan si Enshred sa kanyang mga unang laban. Madalas siyang inililigtas ng ibang mga sundalo, at iniisip nila na wala siyang silbi. Base sa kanyang nakita, inisip ni Rem na sinasayang lang ni Enshred ang kanyang oras sa isang bagay na wala namang pag-asa, dahil sa madaling salita, wala talaga siyang talento. Sa isang pagkakataon, matapos ang pagsasanay, lumapit si Rem at nagtanong kung bakit pinapahirapan ni Enshred ang kanyang sarili ng husto. Paano kung mamatay siya sa ginagawa niya? Sagot ni Enshred, hula niya ay doon na magtatapos ang lahat. Ngunit nalito si Rem, kung doon na magtatapos ang lahat, mas lalong walang rason para gawin iyon, hindi ba? Nagtanong si Enshred kung kailangan ba talaga ng rason. Ginagawa lang niya ang kaya niyang gawin. Nagulat si Rem. Maaaring wala siyang talento, pero hindi siya yung tipo ng tao na madaling kamuhian. Pagkatapos ay tinanong siya ni Rem kung sinabi ba nito na tuturuan siya ng paraan para lumakas. Gagawin ba niya ito? Iyon ang orihinal na dahilan kung bakit nag-alok si Rem na turuan ang squad leader sa Heart of the Beast. Sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nag-improve, gaano man siya turuan ni Rem. Noong tila sumusuko na si Rem sa kanya sa loob-loob nito, nagsimula siyang magbago, at ngayon ay patuloy na siyang lumalakas ng walang hanggan. Kinaumagahan, tinitigan siya ni Rem at nagtanong kung gising na siya. Bumangon si Enshred at nagtaka kung bakit siya tinatitigan ng ganoon. May ginawa ba siyang gulo?
Nakapatay ba siya? O baka naman may nalumpo siya? Nagtanong si Rem kung ano ba sa tingin nito ang sasabihin niya sa ganoong sitwasyon. Pero nang titigan siya ni Enchred, sinabihan ni Rem si Enchred na itigil ang paghubad sa kanya gamit ang mga mata nito dahil medyo maniokis daw ito. Hindi na pinansin ni Enchred ang mga biro niya. Kung wala naman siyang ginawang gulo, ayos na iyon. Ipinaliwanag ni Rem na ang unang sandata na natutunan niyang gamitin noong bata pa siya ay ang sibat. Ang kanyang ama ang nagturo sa kanya. Naalala ni Enchred na mahusay rin si Rem sa sibat, pero ipinaliwanag ni Rem na mahusay siya sa kahit anong sandata. Nalaman niya kung paano gamitin ang karamihan sa mga ito sa pamamagitan lang ng pagwasiwas ng ilang beses. Nagtanong si Enchred kung nagmamayabang ba siya, pero hindi iyon ang punto. Noong siya ay mga 15 taong gulang, sumiklab ang Western War, at doon siya nakilala. Alam ni Enchred ang tungkol sa Western War. Ito ay isang digmaan kung saan nag-alsa ang iba't ibang tribu sa kanluran, bawat isa ay nag-aangkin ng kapangyarihan. Tinawag din itong digmaan para sa trono. Matapos ang mahabang labanan, isang tribu ang nagwagi, ngunit matindi ang naging pinsala ng digmaan dahil ang buong kanluran ay nawasak. Tuluyan itong nagtapos ng masakop ito ng imperyo. Sumikat si Rem sa digmaan noong 15 anyos pa lamang siya. Sa ganoong edad, halos naghihikahos pa si Enchred para mabuhay sa isang mercenary corps. Ang agwat sa talento ay nangangahulugan na kahit ang oras ay hindi naging patas para kay Enchred. Gayunpaman, hindi na iyon mahalaga ngayon. Pumunta na si Rem sa kanyang punto. Habang naglalakad palayo, nagtanong siya kung balak pa rin ba ni Enchred na maging isang knight. Kinumpirma ito ni Enchred. Hindi niya kailanman binalak na sumuko rito. Matapos ang sandaling katahimikan, ipinaliwanag ni Rem na magiging isang knight din siya. Marahil ay nagtataka si Enchred kung bakit niya ito sinasabi ngayon. Tatawanan ba niya ito, o itatanong kung nawawala na siya sa sariling katinuan. Gayunpaman, walang sinabi si Enchred sa mga iyon. Sumang-ayon lang siya at sinabing dapat lang niyang gawin iyon. Nagulat si Rem at napangiti, sabay sunod sa kanya sa labas para sa isang sparring. Para magpatuloy ang kasiyahang ito, hindi niya hahayaang malampasan siya ni Enchred. Iniisip ng mga bastardo sa mainland na may madaling paraan. Mayroon lamang isang paraan para maging knight, pero iba ang realidad. May mga nilalang na katulad ng mga knight sa kanluran din, na ipinangalan sa isang lumang alamat na tinatawag na mandirigman na nanguna sa kontinente. Tinatawag silang mga warriors. Dahil dito, siya ang pinakamagaling sa mga kandidatong iyon hanggang sa umalis siya sa kanluran. Marahil ay dapat siyang bumalik at hanapin ang iniwan niya. Sa isang napakalinis na lugar, naglalakad ang bishop, ngunit bigla siyang pinatigil ng isang pari na tumatakbo sa pasilyo. Humingi ito ng paumanhin sa ginawa niya, pero apurahan daw ang balita. Ipinaliwanag niya na nabigo silang sakupin ng frontier village. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay dahil sa isang platoon commander. Medyo nagduda ang bishop. Sigurado ba silang hindi ito miyembro ng Knight Order? Kinumpirma ito ng pari. Una sa lahat, ang Noria ay wala sa posisyon para magpatakbo ng isang Knight Order ng pribado, kaya naman iyon ang tinarget nila. Naisip ng bishop na marami na silang hinarap na panlabas na kaaway, simula sa Aspan, kasama ang mga hukbo ng mga monsters na nagmumula sa demonic realm. Sa loob naman, may hidwaan din sa pagitan ng Royalist faction at Noble faction. Ang ilang knights na mayroon sila ay nahihirapan na para lamang pigilan ang mga malalaking insidente. Ang kasalukuyang kaharian ng Noria ay ang mismong ehemplo ng kaguluhan. Nagbuhos sila ng napakaraming resources at kapital para palakihin ang Gnoll Horde na iyon. Kung nasakop sana nila ang Frontier Village at ginawa itong isang demonic realm, maaari sana itong maging isang Holy Land. Sa pamamagitan ng pagdadala sa Noria sa ilalim ng mga turo ng kanilang cult, dapat sana itong maging isang mahalagang kantungan para ipagpatuloy ang kanilang banal na misyon. Gusto niyang may mabasag sa galit pero pinigilan niya ang sarili. Napakalaking tagumpay nito para maging gawa lamang ng isang hamak na platoon commander. Tila ito ay resulta ng isang serye ng mga pagkakataon. Sinabi niya na marami pa silang mga gawain sa hinaharap para pagtuunan pa ang mga nakaraang pangyayari. Gayunpaman, hindi nila maaaring balewalain ang isang tao na humamon sa kalooban ng kanilang Diyos, kaya ipapadala nila, iyon. Ang ibig niyang sabihin sa, iyon,
ay ang Manticore, para sa walang pangalang platoon commander na iyon. Dahil ang mga pagkakataon ay hindi nauulit pa, ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay, malamang na mamamatay siya sa mga kuko ng halimaw. At naway mapunta siya sa tabi ng Diyos kapag nangyari iyon, dahil ang Manticore na ito ay hindi madaling paamuin.